marami sa mga kababayan natin, at least anecdotally, nakakaramdam ng awa. Pag nakikita yung imahe ni Duterte na mahina, matanda, tapos mabagal maglakad, tapos yung first appearance niya sa ICC, parang halos hindi makapagsalita. Ano ba yung dapat tugon dito? Kayo, kung makakausap niyo itong mga naaawa, paano ba dapat na mensahe dito? Ako, naaawa rin ako sa kay Duterte sa totoo lang. Kasi bakit niya ginagawa ito eh? Na nakakaawa na dumating siya sa punto na ganito, sayang nga eh, na tumanda siya, binigyan siya ng pagkakataong maglingkod sa bansa natin sa maayos na paraan, binigyan siya ng pagkakataong maging tatay. Pero may ilang anak, tatay siya ng bansa, pero yung ibang anak niya pinatay niya. Di ba? Para lang tumino. Unang-una, kung gusto mong tumino yung nalululong sa bisyo, papatayin mo, hindi na siya titino. Kung papatayin mo naman ang isang anak mo para tumino yung kapatid niya, sobra naman yun, di ba? Papatayin mo isang anak para tumino lang yung kapatid. Yung anak mo rin naman pareho. Di ba? Nakakalungkot talaga na na dumating siya sa ganitong anyo na hindi maganda yung ending. Pero sana yung awa palawakin natin. Sana mas malalim at mas nauna sana yung awa doon sa mga walang awang pinatay. Nalulungkot ako dahil hindi ba ang mga Pilipino maawain? Hindi ba ang Pilipino mapagmahal sa pamilya? Kung talagang pamilya tayo, tuturing natin yung ibang mga pinatay na kapamilya din natin, na kapatid din natin yon. Yung ibang mga inabuso ng so-called addict, hindi ba sinisikap din nating ma-rehabilitate yung kuya natin yan. Sana, huwag tayong mamili ng kakaawaan. Huwag tayong mamili ng pag-aalayan ng kagandahang loob. Maawa tayo sa lahat na nakakaawa. Hindi lang isa ang nakakaawa. Hindi lang isang uri ng grupo ang nakakaawa. Palawakin natin ang ating kalooban para maawa tayo kay Duterte, pero maawa rin tayo sa lahat ng mga pinatay ng mga inutusan niyang pumatay. Maawa rin tayo sa mga pulis na nagamit. Na sira din yung kaluluwa nila yan. Maglalasing yan para lunurin lang yung konsyensya nila. Maawa tayo sa buong bansa na pumapalakpak sa pagpatay. May dugo sa kamay ang buong bansa ngayon, Christian. Maawa tayo sa buong bayan. Father, ito, common to. May mga nagtatanong, no? Tsaka hindi ko first time ma-encounter ito. Dito sa mga viewers natin. Siyempre, makakasagot lang nito yung Diyos, no? Pero bilang pare, ano ba yung perspective dito? Kasi malinaw naman kung ano yung tama at saka mali. Pero yung grupo nila Duterte, nagsasagawa din ng mga prayer rally in support of Duterte and his drug war na alam natin was murderous. How does it work? Yung alam mong mali, pero prayer rally yung ginagamit na behikulo para ipahayag yung mensahe. Help us make sense of that. Yan ang hanggang ngayon na talagang palaisipan pa yan at nakakawala ng tiwala sa sarili bilang pare, bilang simbahan. Parang walang epekto yung ating mga pangangaral. Nalulungkot ako, ikinalulungkot siguro to ni Jesus na mas kumakampi tayo doon sa mga berdugo. Na baka maya-maya, alam mo, kinatatakot ko, baka ngayong mahal na araw, baka mangyari pa na itulad si Duterte doon kay Jesus na inaresto. Samantalang si Jesus, ito tandaan natin to, si Jesus ay biktima ng extrajudicial killing. Yes. Hindi tama ang ginawang pagliliti sa kanya. Nilakasan lang ang sigaw ng mga tao. Mas gusto namin si Barabas kay Jesus. Sabi ni Pilato, wala namang kasalanan itong tao na to. Basta. Di ba? Basta. Sana ingatan natin yung ganon na tandaan natin, si Jesus ay hindi nahimatay.
Si Jesus ay hindi nagpakamatay. Si Jesus ay pinatay. Hindi siya nag-volunteer na patayin siya. At wala siyang ginawa na dapat parusahan siya ng kamatayan. Sana wag nating ipagkamali na 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 si Jesus ay ipapareho natin itutumbas sa may dugo sa kamay. Si Jesus may dugo sa mukha, may dugo sa ulo, may dugo sa buong katawan, biktima siya ng torture, biktima siya ng extrajudicial killing, biktima siya ng kawalang katarungan sa paglilitis. Hindi po siya mamamatay tao, hindi po siya kriminal. Biktima nga po siya ng masasamang loob na sinuportahan ng sambayanan. Mm. Ito, Father, no? Bakit sa tingin nyo hanggang ngayon, kahit dapat malinaw ang pagkakaiba ng tama sa mali, bakit parang hanggang ngayon, marami pa rin sa mga kapwa Pilipino natin, tila may kalyo na yung konsensya, or worse na wala na yung konsensya. Na parang tingin nila sa drug war, numero lang yan, na wala yung pagtingin dun sa numero bilang isang tao. Yun na nga, siguro ganito kasi yun eh. May limitasyon yung ating pag-iisip, may limitasyon yung ating damdamin, para bang hindi natin kayang unawain lahat. At pag tinatamad ang tao na mag-isip, ang shortcut dyan panghuhusga. Ngayon, kung sino yung nauna na sumakop sa isip mo, doon ka eh. Sana makawala tayo doon. Yung puso, may limitasyon din. Hindi natin kayang mahalin lahat. Si Jesus lang yung sa pagdipan niya sa krus, mahal niya tayong lahat. Dahil hindi natin kayang mahalin lahat, namimili tayo ng mamahalin. Sabi ko nga, namimili rin tayo ng bangkay na ipagluluksa. Namimili lang tayo ng biktima na ipagtatanggol. Doon sa pamimili na yun, doon tayo naliligaw. Ngayon, dito magaling yung mga masasamang tao na nilalansi tayo. Madali tayong mabola. Nalulungkot ako dyan. Pero sana, hindi naman yan permanenteng kalagayan. Hindi yan permanente. Hindi permanente na malinaw isip natin, pero hindi rin naman magiging permanente na malabo ang ating pamantayan. Oo. Okay. So may pag-asa pa rin ako dyan, Christian. Okay. Speaking of hope, no, na hindi dapat nawawala. Bilang panghuling tanong, paring Bert, paano ba yung dapat gawin natin bilang isang bansa para maibalik man lang yung konsensya? Hindi lang yung sense, no? Sense and conscience, I suppose. Dito sa ating mga kababayan na nawala because of this brutal drug war. Well, hindi ko naman sasabihin na wala. Kasi mababaliwala naman yung mga ginagawang paninindigan ng mga tao, ng mga nakikibakan. Number one, bawat isa sa atin, tiyakin sa sarili na hindi ako dumadagdag sa dahas. Hindi ako dumadagdag sa kurakot. Hindi ako dumadagdag sa problema. No. Tapos, makinig. Pag-aralan nating makinig sa iba, yung bang mga nangungutya sa'yo sa Facebook, huwag mo munang i-unfriend. Kaya ba yun? Huwag mo munang i-unfriend. Depende yata, depende. Wag mo muna nating i-unfriend. Tsaka na lang, pagka talagang sobra na. Tsaka na lang. Yung bang, pwede ba nating luwag-luwagan? Parang sa bahay kubo, na pwede ba nating buksan yung bintana na makapasok yung sariwang hangin, makatanaw tayo ng mas malayo. Paminsan-minsan manahimik tayo. Ngayon, meron Kwaresma sa mga Kristiyano, panahon ng Ramadan, magnilay-nilay tayo. Yung bang harapin natin yung totoo na sandali, baka mali ako. Sandali, baka hindi lahat ng pinaniwalaan ko tama. Ngayon, nananawagan ako doon sa mga institusyon.
na ang talagang trabaho nila ay magpamulat ng isip, maglinaw ng mga pinapahalagahan natin. Nananawagan ako na sana harapin natin ito, huwag tayong tumalikod. Nakikita ko, may kausap ako marami mga pari eh. Sinasabi, paring Bert, hindi ko alam kung ano sasabihin eh. Ganun eh, no? Sabi ko nga, baka may mali rin din sa pinag-aaralan natin. Nananawagan ako in particular sa mga taong aktibo sa simbahan na ano eh, balikan natin yung mga tama at mali. At sana, wag lang tayo magbigay ng mga aral kapag malapit na eleksyon, kapag gulo. In particular, ang suggestion ko sana meron tayong faith-based political education. Yung wala pang election. Continuous yan. Ang dami-dami ng Catholic social teaching, hindi tinuturo. Pambihira talaga. Takot ipangaral.